diretso na po ninyong dambahin. Alad ka rin ninyo mga senador, ipadlak ninyo ng Senado, then manawagan na tayo ng people power para i-abolish, diretso na po, yung mismong institusyon, the last bastion of democracy, naging inotil, so walang rason for them to continue to exist. I-abolish na natin po, buwagin na natin po yung Senado. Ganon ang gagawin natin para madala itong mga senador ni Duterte. Actually, mga senador man lang po ni Duterte. Nagyabang pa po si Bato de la Rosa, they have the numbers daw. At yung resolusyon na pinapaikot niya na unnumbered, unsigned, they have the numbers daw. Para isulong yon, isabi nga natin mga kababayan, nagyabang pa si Sara Duterte na gusto niya ng bloodbath. Yung pala, ito yung plano nila. Marahinal daw mga manoy, mga manay. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po, Bicolano vlogger from Albay. So ngunyan, pag ururunan ta, wala na ang iba na dapat na itapik ngo na kita. Yung pagbalok na idiskaril yung impeachment trial. Huwag nang ituloy yung impeachment trial ni Sara Duterte. So yun ang pag-usapan natin. Kasi yung ating mga senador, medyo nagigising na siguro. Isa-isa na sila na nagsasalita. And I think, mga kababayan, yung pagsasalita ng mga senador ay dahil sa increasing pressure mula sa ating mga kababayan Filipino. And in fact, schedule na po ng marcha, nag-organize yung grupong Tindig Pilipinas. O ito yung post nila, mga kababayan, sundin ang konstitusyon, impeachment trial ngayon. So sa June 9, mga kababayan, mayroon silang ecumenical gathering and people's march, 9:30 in the morning, to 12 noon time from Film Center of the Philippines to the Senate Gate. Then yung susunod na araw, a day before, nang schedule ng pagbabasa ng sakdal kay Sara based sa binagong schedule ni Chis Escudero, may People's Vigil po from 5 to 9 p.m. sa mismong gate na. Magtitipon po sa mismong gate ng Senado. Then sa June 11, yung mismong araw kung saan ang sabi, babasa ng sakdal si Sara Duterte, may Day of Action for Truth and Accountability. Ang panawagan, malakas ang ebidensya, litisin na si Sara. So from 1 o'clock in the afternoon to 5 p.m., magmamarch uli po yung mga participants from Film Center to the Senate Gate. So mabuhay kayo sa grupo ng Tindig Pilipinas. Natutuwa tayo mga kababayan kasi sila yung talagang mga organized groups. Sila yung mangunguna. And we are encouraging people na malapit po dyan. Makimarcha po kayo para i-pressure yung ating mga senador. Magtrabaho sila. Sundin nilang mandato mga kababayan ng ating konstitusyon. Kung hindi nila susundin ang mandato ng ating konstitusyon, diretso na po ninyong dambahin. Alad ka rin ninyo mga senador, ipadlak ninyo ng Senado, then manawagan na tayo ng people power para i-abolish, diretso na po, yung mismong institusyon, the last bastion of democracy, naging inotil, so walang rason for them to continue to exist. I-abolish na natin po, buwagin na natin po yung Senado. Ganon ang gagawin natin para madala itong mga senador ni Duterte. Actually, mga senador man lang po ni Duterte. Nagyabang pa po si Bato de la Rosa, they have the numbers daw. At yung resolusyon na pinapaikot niya na unnumbered, unsigned, they have the numbers daw. Para isulong yon, isabi nga natin mga kababayan, nagyabang pa si Sara Duterte na gusto niya ng bloodbath. Yung pala, ito yung plano nila. So sabi nga natin mga kababayan, simple lang. Kung naniwala sila, if they are confident, they have the numbers, sabi ni Bato, bakit hindi idiretso yung trial? Para magbotohan sila. I-acquit nila si Sara kung di have the numbers. Pero kailangan dumaan sa proseso, dumaan sa trial. So ito po pagpapakita, pagpapatunay na hindi totoo, na confident ang defense, ang kampo ni Sara Duterte na ipapanalo nila ang kaso na mahina ang mga ebidensya laban sa kanya ng prosecution panel. Ako ang tingin ko po, nanginginig na po ang kampo ni Sara. In-cover lang niya po yung bloodbath na statement.
Pinapakita niya na confident sila na mananalo. Pero sa totoo lang, ang game plan nila, i-abort ang trial. I-discarril ang trial. Walang trial dapat na maganap kasi pag present yung napakalalakas na ebidensya ng prosecution, it will be difficult for the members ng Senado, to the senators, even yung mga perceived to be inclined to acquit, na i-acquit si Sara Duterte kasi kasiraan ng kanilang pangalan, kasiraan ng kanilang politika. Pag naipresenta yung mga ebidensya, lalo na po yung paggamit ng confidential funds. Pag nabuksan yung mga bank accounts, mga kababayan ni Sara, tulad ng sinasabi po ni Trillanes, kaya ito po yung kanilang pinopos na kahit ang konstitusyonal, marami na pong nagsalita. Ito yung pagyayabang ni Bato de la Rosa, I have the numbers to kill impeach trial. Yun naman pala. Marami kayo. Kung talagang marami kayo, bakit hindi kayo confident na maipanalo yung kaso after trial? Bakit gusto ninyo walang trial? So ang ibig sabihin, kahit kayo may numero, marami kayong kakampi. Maraming kakampi si Sara Duterte. Natatakot kayo na sa lakas ng ebidensya, mahirap na ma-acquit. Mahirap yung acquittal. Kaya ang gagawin ninyong strategy, di dapat matuloy ang impeachment trial para walang paglatag ng mga ebidensya. Hindi papayag doon Bato de la Rosa. Ang ating mga mamamayang Filipino, naganda na po sa people power. At pag nangyari yung people power, pagsisisihan ninyo ang pagsasalaula sa ating konstitusyon. Pero ako mga kababayan, naniniwala ko na itong kaisipan ni Bato de la Rosa hindi po mangyayari. Nag-fail na siya. Nung sidigong mga kababayan, blinak niya yung arrest. Yan sabi dito, March 11, 2025, Bato files petition to block Rodrigo Duterte's arrest. Talagang loyal po siya. Loyal lieutenant ng mga Duterte. Duterte senator talaga po. Pinapanindigan niya. Pero ang sweldo niya mga kababayan galing sa atin. Yan ang masama. Pero Duterte senator siya. Serving the interest of one family only. So blinak niya. He failed. Si Digong nandun na po sa ICC. Ngayon naman, nag-drop si Bato. Nagsinungaling pa. Nag-drop si Bato ng resolusyon to stop Sara Duterte's trial. Tingin ko mga kababayan, hindi magtatagumpay. Kasi kahit yung mga kaalyado nilang senador, nag-disagree sa posisyon ni Bato de la Rosa. Itong sinasabi niya na they have the numbers, Blackman lang po. Ngayon po, kalyado nila ito si Alan Peter Cayetano. Ano sabi ni Alan Peter Cayetano? Senate must try impeachment case. But BP niya can be held accountable in other ways. Sabi ni Cayetano, while acknowledging that the Senate has a constitutional duty to hold an impeachment trial, he said, there are other ways to hold Vice President Sara Duterte accountable aside from politically charged process. Cayetano floated the idea of filing cases against Duterte before the Office of the Ombudsman or the Office of the Prosecutor instead of holding an impeachment trial. Wala na pong remedyo. Sabi po ng mga legal luminaries, once ang impeachment case filed sa isang impeachable official, wala nang ibang opsyon. Di pwedeng i-withdraw. The process should continue. At ang susunod na hakbang ay impeachment trial. And in the impeachment trial, sabi ng mga legal experts, kung hindi malakas yung ebidensya, di acquittal. Kung malakas yung ebidensya, conviction. Yun man lang po ang direksyon yan. So itong idea mga kababayan na kasuhan Sara Duterte pwedeng kasuhan sa ombudsman, tama din si Senator Cayetano. Pero the fact na na-impeach na si Sara, they have to dispose of it sa pamamagitan po ng impeachment trial. But anyway, hindi lang sa ombudsman, sa DOJ may na-process na kaso laban kay Sara Duterte, lalo yung pagbabanta niya. Di ba? But the fact na na-impeach na si Sara, ang trabaho ng Senado is to hold trial. Ganon lang po sabi ng mga legal luminaries. But anyway, important din doon ang punto natin dito sa ating discussion. At least, kahit alam natin kaalyado ni Sara Duterte, tingin natin parang bumaliktad na rin si Alan Peter Cayetano. Kasi, kumbinsido siya. Kasi, pag hindi, mababa ang tingin sa kanya ng ating mga mamamayang Filipino. Na isa siyang abogado. Pagkatapos, kakampiyan niya ang konstitusyonal na gustong mangyari ni Bato. Ang constitutional po yun. Di ba? Isang malaking kahiyan para kay Alan Peter Cayetano na magaling na abogado. Pagkatapos, kakampi siya sa bulok na ideya ni Bato de la Rosa.
Intindihan natin si Bato kasi hindi man abogado. Di ba po, mga kababayan? Pero isang kang abogado tulad ni Chis Escudero, kumampi sa posisyon ni Bato, yan ang kaya-iya, mga kababayan. Kaya nawala yung respeto natin dito kay Chis Escudero kasi lumalabas po, nagsasabuatan sila to delay the impeachment trial para makakita sila ng butas kung paano hindi na ituloy. Kasi ang rason ngayon, based doon sa resolusyon na unnumbered, unsigned, wala na daw time. So gumawa sila ng senaryo paano malusutan ni Sara ang impeachment trial at hindi maipresenta yung mga mabibigat na ebidensya. Kasi pag naipresenta yung mabibigat na ebidensya, hirapan yung mga senador, lalo na yung mga kaalyado, to acquit Sara kasi nakataya na yung kanilang politika doon at mismong pagkatao. They will be judged by the Filipino people na despite nakitang-kita na nagkasala si Sara na dapat i-convict nila in-acquit. Yan ang ginatatakutan ng mga kaalyado ni Sara Duterte na mga senador. Kaya tinatry nila, mga kababayan, na hindi ituloy ang impeachment trial. But with the pressure from the public, malamang sa malamang, hindi mangyari, mga kababayan, gustong mangyari ni Bato de la Rosa. Isa pang perceived na kaalyado or inclined to acquit Sara Duterte si JB Ejercito. Pero sabi ni JB Ejercito, impeachment trial kay BP Sara dapat ituloyan niya. Ano ang sabi niya? The Senate is duty-bound to convene the impeachment court according to the Constitution. So, madaling sabi, hindi kakampi sa isyong ito na hindi ituloy ang impeachment trial. Tulad ng tinusulong ni Bato de la Rosa, itong si JB Ejercito. At si JB Ejercito, perceive na kaalyado nila, malamang pag naipresenta ang malakas na ebidensya, hindi akwita lang boto, kundi conviction po. Kaya natatakot sila ngayon. Baka bumaliktad ang majority sa bilang nga po ni dating Senador Sonny Trillanes. Baka umabot sa 19 po ang bilang pag naipresent lalo yung bank accounts. Baka umabot sa 19 ang bilang ng mga senador na boboto for conviction ni Sara Duterte. Kaya taranta si Bato na isulong po ang kill impeachment case na walang trial. Ganon, mga kababayan. Si Ping Lacson, mga kababayan, na isang independent senator pero sumama rin sa alyansa. Pero despite ng kanyang pagsama sa alyansa, itong si Ping, independent talaga yan na senador. So magdidesisyon si Ping base sa merito talaga. Ito yung maganda dito kay Senador Ping Lacson. Kahit kasama sa administrasyon, hindi kumukonsinti ng mali. Ito yung sabi niya, impeachment ni BP Sara simulan sa 20th Congress, sabi ni Lacson. For me, the best way forward is to let the impeachment trial cross over to the 20th Congress because it can no longer be done in the 19th Congress. So naniniwala kasi siya, and that is also the advice ng mga legal staff niya. Yun po ang tama. Hindi pwede. Hindi siya naniniwala doon sa sinabi ni Tol Tolentino, botit na natalo si Tol Tolentino. Hindi na pwedeng mag-crossover. Kaya hindi ko yun ibinoto po. Kasi napakabalimbing yon. Kahit kapwa ko Bicolano, taga-Ginubatan yon, Ginubatan Albay. Pero siyempre, lumaki na sa Tagaytay City. Naging mayor sa Tagaytay City. So pag pumunta rito, during the campaign, nagpa-picture pa nga po ako kay Tol Tolentino at kaibigan kong broadcaster yung nakiusap sa akin na tulungan na niya si Tol kasi kapwa natin Bicolano. Pero duda po ako kasi kay Tol na manggagamit man lang po. Hindi ko binoto. Tama yung ating desisyon niya, wag iboto si Tol Tolentino. Nakita ninyo? Naglalangis na naman sa Duterte kasi natalo siya. Natalo siya kasi alam ng mga Marcos supporters na hindi man siya Marcos. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.